Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So, pag-usapan natin mga kababayan ay ito pong rebuttal, no, yung pagdepensa ni Siminette Pusit sa isang akusasyon ng resource person or witness doon po sa ginanap na hearing ng Good Government Committee ni Representative Joel Chua. No? At the same time, meron pong isa ring obserbasyon ang isang mambabatas na galing din doon sa hearing na yon. At isa ring mambabatas ang naghahamon kay Siminette Pusit. Okay, so bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nag-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings. Tulad po ni Miss Ines Galsote, siya po ay nagpa-super stickers, no? Maraming salamat po Miss Ines Galsote, no? Pagpalain nawa kayo ng poong may kapal, no? Sa patuloy niyong pagsuporta sa ating mumunting channel. At ganun din po, achievement unlock, naka 53,000 subscribers na po tayo. At ako po'y nagpapasalamat sa lahat ng mga nakakasama natin sa ating video premiere at live streaming. Maraming salamat po sa inyo, no? At kahit papano, maski na nagkwekwentuhan lang tayo sa ating live stream, yung mga regular natin nandoon sumusuporta, no? At kung kayo po ay nababastusan, may nasasabi tayong hindi nyo nagugustuhan, pasensya naman po. Pero ganun po talaga. Tayo po ay mapanglait, no? Mapang-asar. Ganun po, no? Kung hindi nyo po kilala ang ating pag-uugali, tiyak kayo po ay magbabalat sibuyas at ikamumuhi nyo ako, no? So, ganun po talaga. Pero kung nakilala nyo naman ako ng ugali natin, baka maging magkaibigan pa tayo, di po ba? Tingnan nyo na lang po si Elora, si Maritel, si Miyu, o di po ba? No? At wag nyo pong iano sa atin na yung mga nakakaaway nyo sa ibang LS, nakikita nyo sa LS natin, hindi na kayo magpunta. Ay, walang ganun kay Talkies. Lahat tayo doon. Hindi pwedeng yung kaaway mo, kaaway ko din. Hindi pwedeng yung kaaway ko, kaaway mo din. Hindi ganun. Walang ganun. Okay? So, again, di ko na kayo maisa-isa. Shout out po lahat sa inyo and may God bless you all. So, unahin natin to, maiksi lang to mga kababayan. 3 article lang tayo para hindi naman kayo mabore, no? Matagalan, no? Kailangan i-compress na natin i-compress ang ating mga video premiere. So, I don't want to take so much of your time. Alam ko mga busy rin naman kayo na makipagchismisan sa ibang LS. Unahin po natin yung sinabi ni Pusit, no? Ano ba? Unahin ba kay Pusit? Hindi, unahin muna natin yung kay Representative Pimentel, no? Si Surigao del Sur 2nd District Representative Johnny Pimentel. Kasi po, during that hearing ng Good Government and Accountability kay Representative Joel Chua, I believe that is last Wednesday, Tuesday or whatever it is, may naobserbahan po siya. Kasi ang tinatanong po doon ay ang mga taga-Commission on Audit. Meron po kasing nilabas na Audit Observation Memorandum, ang COA. At napatanong doon si Representative Johnny Pimentel, no? Kasi yan namang pong AOM, Audit Observation po yan, meaning may mga kakulangan na mga siguro dokumento, hindi malaman kung saan galing tong amount na to without yung attachment. Yung mga attachment, yung mga proper documentations, receipts na mga pinaglaanan mo ng pera na yon. So they are just waiting for you to provide them a documentation or the receipts or the whatever na paperwork na pwedeng magsusupport doon sa amount na ginastos mo. That's how the AOM means, no? Kung mali man ako ng interpretation, just correct me. Pero eto po yan, sabi sa Manila Bulletin. Ang mahal naman. Uy,
Pimentel questions DepEd's 112.5 million confidential fund used on youth seminars. So napagano na lang si Johnny Pimentel. Bakit ang mahal naman? Itong paggastos nyo dito sa youth leadership seminars, gumastos kayo ng 112.5 million at ang ginamit nyo ay confidential funds. Bakit tinawag nyong confidential funds yan? Di po ba? Diyan ba ginagastos? Ang mga ganyang pamamaraan ba ginagastos ang confidential funds? Eh, hindi naman confidential yung youth leadership seminars or program. Paano naging confidential yan? Anak ng siopaw talaga naman. No? Dapat talaga mawala na tong mga CIF na to eh. Dapat intelligence fund na lang, wala ng confidential fund. Kasi minsan, yung confidential funds, eh pinagmumulan pa ng corruption yan. Kasi kung ano-ano lang, halimbawa ganito o ganito. Eh dapat mag-aayon kayo doon sa circular na nilabas ng COA at ng ibang mga GOCC. Di po ba? Meron yung circular na yan eh. Tinapik yan ni Akop eh. Nakalimutan ko lang. O, basahin po natin bakit ganun ang sinabi ni Surigao del Sur 2nd Representative Johnny Pimentel. Pimentel expressed concerns over the alleged misuse of 112.5 million pesos in confidential funds by the DepEd under BP Siminet Pusit, no, which were reportedly poured into youth seminars. Pero nyo, 112.5? Ilang seminars yan? Gaano katagal? Gaano karami? At saan ginanap? Di ba ganun ang mga questions natin eh. You spend millions? Ganun lang yun? Para lang bumili ka ng ice cream eh. Diyan sa DQ, na ang mahal-mahal yung Blizzard, $6.95, Lola Carclea. Totoo po yun ang mahal. Pimentel, an assistant minority leader in the Commission on Appointments, question how much Commission on Appointments, okay, such a large amount could be justified for events that did not involve too many participants. Correct. Ilan ba ang participants nyo? Pagpapakain lang ng almost 3,000 students, uubusan ba natin ng 112.5 million? Kahit na 3 buwan silang mag-hotel, hindi mauubos ang 112.5 million. Correct. The veteran lawmaker cited the audit observation memorandum from the Commission on Audit, which looked into the cash advances, may cash advances pa and liquidation reports of the summit. Findings from the AOM raised concerns about the large sum used, sans supporting documentation such as receipts and photos. Kaya nga, sans meaning wala. No? Hindi nakapag-provide ng mga supporting documents daw such as receipts or photos. Ibig sabihin, nireport lang doon, sinubmit sa COA without attachment. Kaya nga may AOM. Ngayon, hihilingin sa'yo yan. Pag hindi mo na-provide yan, proper documentations, bibigyan ka na ng disallowance, notice of disallowance because wala kang supporting docs eh. Wala kang evidentiary documents ito yung 112 million, ito ang mga resibo. Wala eh. Kaya bibigyan ka ng notice of disallowance. Pag inapila mo, wala pa rin ikaw supporting documents, then it is final and executory. Kailangan mong ibalik yung pera. Ganun po yun yung nangyari sa 73.3 million na ginastos niya sa CIF niya ng 2022. Okay? Pimentel specifically cited the AOMs dated February 1st and August 8, both in 2024, which were addressed to DepEd's Special Disbursing Officer Edward Paharda. Remember this Edward Paharda? Yung asawa nito, siya yung nagbigay di umano nung sobre na naglalaman ng 50K kay former USEC Gloria Mercado ng DepEd. Yan yun. Ito kasi yung si Edward Paharda sa disbursing. Sinabi pa nga ni USEC Mercado na nagtatanong siya nung mga phone numbers nung mga nasa regional offices. Di ba? Halatang-halata itong mag-asawa na ito. He said Paharda was responsible for a cash advance of 75 million and its liquidation. Grabe no? Parang yung million, parang piso na lang kayo sa kanila eh. Since the official was absent from the hearing, Pimentel moved to issue a show cause order to compel Paharda
to attend the next hearing. Correct. Pag hindi umattend, okay na. Di ba? Hindi na po Kibuloy kasi nahuli na si Kibuloy. The National Unity Party stalwart also questioned whether or not the youth summits actually took place. Malay nyo, gawa-gawa nga lang. He noted that based on the liquidation documents submitted to COA, the only certification included were from military officials who claimed that several youth leadership summits were conducted. One certification stated that 531 participants took part in 8 activities. Another mentioned 203 youth participants, 203 ba? 205? Malabo na mata ko, nagdodoble na, Elora. While one more cited 860 participants in 9 summits. Aray ko po. Pimentel, however, was unconvinced as he expressed disbeliefs over the program's legitimacy. He said the certification were insufficient to justify much larger expenditures. In response, itong nakakagulat mga kababayan. Ako siguro hindi lang ako yung nagbigay ng sentimento nito nung sa LS. Sinabi ko to eh. In response, former DepEd spokesperson Michael Powa clarified that the youth summits were not directly conducted by DepEd. Tandaan nyo were not directly conducted by DepEd. He said the AFP or the Armed Forces of the Philippines took charge of the summits as part of their advocacy advocacy against insurgency. Plataforma pala, programa ng AFP, di ba? The Youth Leadership Summit is not something that DepEd conducted, but actually yung mismong nag-certify po. No? Ibig sabihin, yung AFP. Powa, who also served as the Chief of Staff of DepEd, is currently serving as the spokesperson to the OBP. Yan. Even with the clarification, Pimentel remained skeptical as he asserted that confidential funds are still taxpayers' money. So that is why this committee would want to know where the money went because it is very clear. This is just on paper. Walang supporting documents eh. Kaya nga may AOM. Pero ang totoo po niyan, may pinuntahan ho yung 112.5 million. Ngayon nawawala. Di ba? Baka naman. Ako lang, assumption. Baka naman napunta doon sa mga sobre. Tapos, nangingi na lang sila, kunwari, sa AFP. Alam nyo na, baka may attache case din. Ano naman ang attache case? Trick or treat. Di ba, Elora? Maritel, Mio, Suset, di ba? Trick or treat. Ay, si Suset pala, hindi pala nagti-treat or treat yan. Sorry naman. Sabi ko sa inyo kanina tandaan nyo The Youth Leadership Program, in response, former DepEd spokesperson Michael Powa clarified that the Youth Summit were not directly conducted by DepEd. Sino ang nag-conduct? AFP. Ang tanong, bakit nagbigay ng confidential funds ng 112.5 million, kumbaga ni-reimburse, nag-reimburse o nagbigay ang DepEd ng ganong halaga sa AFP? Bakit dinideclare ng DepEd ito ay aming sa confidential funds? Bakit? May sariling confidential intelligence fund ang AFP. May sariling pondo yan kasi sila ang may gawa niyan Hindi naman para sa DepEd yun Di ba? Programa ng AFP. Hindi lang siguro ako nagtatanong yan. Di ba? Bakit magbibigay ng pera ang DepEd sa AFP? Binigay yan. Ginastusan nila yan. Sige, sabi siguro, sige, gastusan nyo. Reimburse na lang namin kayo. Kasi bakit? Dahil ba sa mga kabataan yan? Di ba? Dahil mga estudyante? Pero sobra-sobra. Di ba? Sabi ni Pimentel, bakit gano'n namang kalaki? Ang gastos yata. Di ba? Biruin mo, pwede pa nga daw silang mag-hotel ng ilang araw? 3 days ba? Hindi. 3 buwan. Sorry naman, Suset. 3 buwan, sabi ni Pimentel. Hindi nila maubos yan. Baka nga, yung pera na yan 1 buwan sa Disney. Sobra-sobra pa Sa Disney World. Tanong nyo kay Hattori. Yung Disney World, hindi nyo malibot yan ng 1 linggo. Kasi ang daming parks niyan. Sa isang parks ang laki. Dito sa California, 2 parke lang. Kaya pwede mong malibot ng 2 o 3 araw. Pero ang Disney World, ang laki.
O ibigay nyo sa akin yung 112.5 million. Baka hindi lang Disney World ang mapuntahan ko. Makabili pa ako ng 5 Tesla. Di ba, Ilora? Sabi ni Pimentel, 3 buwan kayo mag-hotel. Ako, punta ko ng Vegas yan. Punta lang ako ng mag-check-in ako sa Wynn. O kaya yung bago ngayon, Fountain Blue. 3 buwan? Ay nako, sobra pa pera ko. Mag-slot machine ako. Di ba? May Don's Car Clea. Magbakarat ako doon. Hindi nga lang sa exclusive, mahal yun. Doon ka lang sa labas. Di kaya mag-ano ka doon, 7-Eleven, kurap. Yan ang bagay sa DepEd Alam niyo yung laro namin ng bata kami? 7-Eleven, kurap. Pag di ka naka 7-Eleven, kurap ka. Di ba, Tori? Biruin nyo yan. Bakit ka magbibigay ng confidential funds mo sa AFP? May sariling pondo yan ewan ko mga kababayan. Ang nakikita ko lang rason kasi po ang mga participants, mga kabataan. Ganon. Joint venture kayo. Pero ikaw lang ang magbabayad. Di ang sarap pala ng buhay ng AFP. Nasaan ang CIF ninyo? Wag na magbigay ng CIF sa AFP, bigyan na lang sa DepEd kasi sila naman ang generous Tangina 112.5 million. Akala mo ang ginagastos ay 10 piso, 5 piso. Anong kinain nyo? Mga steak? Mga wagyu? Tapos nagkabyar kayo, ha? 'Di ba? Ganon. Tapos ang mga dessert nyo ang tatalap. 'Di ba, Maydons? Pasensya naman, nababanggit ko kayo. Para lang tayong magkakaibigan dito. Mababanggit kayo. Gusto ko kayong i-interact, di ba? Kayo nga, maniniwala ba kayo dyan? Wala pang receipt. Walang supporting docs. Dinala ng COA Alam palang gaguhin ng COA si Sara Pusit. Bakit hindi magsalita si Sara Pusit dyan? Nananatili siyang tahimik. Wala nga kayong mapakitang suporta na documents, di ba? Yun lang. Pero AOM pa lang yan. Nag-aantay pa ng mga supporting docs, no? Siguro binibigyan sila ng tamang panahon. Pagdating ng panahon, ibibigay ni Pusit ang resibo. Pag siya ay naging presidente, wala na yan. Di ba, Carclea? Okay. Ayan. So, questionable, mga kababayan. Malamang ulitin ko, hindi lang ako. Pag nabasa nyo yon, ayon ay AFP ang nagsagawa ng event. Ba't nakialam ang DepEd? Kasi po, learning po yun. May kinalaman ng DepEd, mga kabataan. Inagawan nyo pa ng proyekto ang AFP. Di ba? Credit grabber lang. Talaga tong si Pusit Agaw talaga ito, mang-aagaw talaga. No? May basketballista ba? Tama ba yun, Maydons? Totoo ba yun? Yung basketballista yata nag-bang-bang. Ngayon, ilabas nyo ako. Nasaan yung pusit ko dito? Di ba, Ilora, Maydons? Ilabas nyo ako, pusit. Where are you now? Oy, mamita, where are you now? Tulungan mo daw yung basketballistang makalabas, mamita. Si mamita naman Shout out, my darling. Ay, tawa na naman ako ng tawa dito. Kaysa naman, mga kababayan, magmura ako. No, yung magsabi ako ng mga tulad ng Alan Peter Cayetano dito. Wag na po, limitahan na natin kasi nakakahiya naman po, baka lalo ako mapunta sa impyerno. Sa impyerno. Alang yato si Maydon sa ang kulit kasi. Okay. Punta tayo dito ulit kay Pusit, Kanina, siya ang involved. Ngayon naman, siya ang aagaw lalo ng atensyon. Credit yung KSP. May ADH dito si Sara Duterte aside from bipolar.
o schizophrenia. Oo. May ADHD din dito. Oo. Ano sa Tagalog ang ADHD? Kulang sa pansin. Di ba? Ano sa palagay niyo sasabihin ko? Kulang sa pansit? Ah, hindi. Masarap ang pansit sa Sogo. Oh, GMA News Online. No? Agaw attention talaga siya. Habang naghihiring dun sa good government and accountability, nakamonitor siya. Sinabi natin yan kasi sinabi yan ni Jude Asidre, ng Tingog Party List. Kasi sumasagot siya eh. Nung nagpa-press con, habang nangyayari yung hearing, yung topic niya, yung tungkol dun sa former USEC ng DepEd na si Miss Gloria Mercado. Oh, ngayon, dinidestroy nila yung karakter ni Miss Gloria Mercado dahil daw disgruntled, nagsisik ng donation ng 16 million, pero pinabulaanan po yon ni Miss Mercado. Kanino kayo maniniwala? Mamaya sasabihin natin. Pero ang tanong ko muna sa inyo, unahan ko na kayo. Kanino kayo maniniwala? Dito kay Simenet Pusit or kay Miss Gloria Mercado? Umunti ko ng Arroyo sabihin. Mamaya, pagkatapos itong article na ito, may iduduktong tayo dun. Ang sabi dito sa GMA News Online, BP Sara urge Solons to stop using unreliable witnesses. Unang-una, yung aking komento dyan sa sa title na yan, hoy, wala ka ng pakialam kung sino ang gusto nilang witness. Bago sila mag-witness o mag-resource person, binibet muna yan. Binibet. Do you know the word bet? Binibetting. Iniimbestigahan muna kung reliable or hindi. Kung yung may mga dalang mga ebidensya ay totoo, hindi. Di po ba? Hindi tulad yan ni Bato. Hindi marunong mag-bet. Tingnan mo, ang resource person niya, yung kinasuhan ng perjury. Oh. Mamaya, sasabihin natin, no? Siguro ikaw, no? Kaya ayaw ka na nilang maging witness kasi unreliable ka eh. Naiinggit siya, mga kababayan, na bakit yung mga witnesses doon may mga dalang ebidensya. Siya ang unreliable witness or unreliable resource person. Bakit? Unreliable ang utak eh. Bubita eh. Tanga. O, di ba? Lutang na lutang nga. Tapos magsasuggest ka pa o urge, not suggestion. No? Ano ba yung sabihin ng urge? No? Hinihikayat. Hinihikayat mo, ano ka, diktador ka? Gaga. No? Kung gusto mo, pala, ikaw ang pumunta doon kung reliable witness ka o resource person ka. Kaso, gago ka eh. Ayaw mong manumpa kasi bakit? Ayaw mong makontempt kasi ang lalabas sa bunganga mo o yung sasabihin mo kung wala sa script ay kasinungalingan. Yung po yan. Pag meron naman sa script, lalong kasinungalingan. So, sinong pipiliin mo? The greater evil o the lesser evil? Di doon na ako sa lesser evil kasi pwede ko pa mapagbago yon. Ikaw, wala na eh. Beyond ano ka na, beyond repair ka na. Tapos, hindi na namin beyond comprehension ka na. Hindi ka namin maintindihan kasi bulo ka utak mo eh. Di ba? Wala daw credibility. Ito, basahin natin. After a former Department of Education officially accused her of showering subordinates with money, BP Pusit called on lawmakers to stop inviting resource person who do not have credibility during... Wow, nagsalita ang may credibility. Nagsalita ang may credibility daw. Anong karapatan mo magsabi sa mga resource person that they don't have credibility? Mas lalo ka na, wala kang credibility. Hindi porket vice presidente ka, may credibility ka na? Tanong natin, sinong mas may credibility? Ikaw o si Yusek Gloria Mercado? Ilang taon siya na nagtrabaho doon sa pinagtatrabahuhan niya? 40 years. Ikaw, ilang taon ka na? Care to share? Baka, dumidede ka pa sa tsupon ng nanay mo, nagtatrabaho na yung matanda. Pasensya naman po, Madam Mercado, ha? Diba? So, sinong mas may credibility sa inyo?
Bakit hindi nyo i-lifestyle check yung matanda, saka ikaw, maglabas ka ng SALN, labas niya rin SALN niya. Dati siyang public worker di ba? Government official. So, ganyan ang panlaban mo, don't have credibility? Di ba? Sabihan mo yan si Bato. Kala mo naman siya may credibility. Nako po, Diyos mio mga kababayan. Ha? Ito pa ang sabi niya kay Yusek, retired, Mercado. Mercado has now been used as part of the political machinery against her. The question is, who are they? Sino yung political machinery? She will accuse Martin Romualdez. Sige nga, patunayan mo nga. Patunayan mo nga. Di ba? Sa pagpapatuloy ng mga tangka na sirain ang pagkatao ko, nais ko sanang himukin ang ating mga mambabatas na hindi ka paggamit ng mga testigo na walang kredibilidad o di kaya ay questionable ang layunin. Nakaw! Huwag kang magdikta. Hindi ikaw ang presidente. Unang-una, wala ka ng power. Wala kang karapatan para diktahan ng mga legislative. Remember, you are co-equal branch of government and they have the powers to do so. Diba? Magtanong ka pa sa Supreme Court. Ito pa ang sinabi niya mga kababayan. Halimbawa nito ay si Gloria Mercado na tinanggal sa pwesto bilang Undersecretary ng Department of Education at ngayon bahagi ng political machine na laban sa akin. Nais ng Kongreso na paniwalain ng mga Pinoy si Mercado at kalimutan na umamin itong masama ang kanyang loob nang mawala sa pwesto. Ayan. No? Ito lang yan. Ito lang yan mga kababayan. They're just trying to destroy the credibility of the Yusek Mercado, retired. The question is, kung gano'n naman pala, meron siyang kabalbalan, may anomalya siyang ginawa doon sa departamento ninyo. Why you are forcing her to resign? No? Bakit nyo siya pinagre-resign? Dapat, kinasuhan ninyo. Di ba? Para maging halimbawa kayo that you will not tolerate the misdeeds ng korupsyon, ng bribery, ang mga empleyado ng DepEd. Ganon. Para po hindi na siya tularan ng iba pang mga kawani ng Department of Education. Kinasuhan nyo ba siya? Nagreklamo ba kayo sa Sandigan Bayan? Nang sabi niya kinakausap siya ng mga tauhan ng DepEd, ng sekretarya, na siya ay mag-resign na. Mag-resign ka na lang, lalong-lalo na nung hindi siya pumirma doon sa parang kontrata. Yung pag-purchase ng mga computers. Yung si Lopez ba yun? No? I forgot. Correct me if I'm wrong, no? Pasensya naman kung mali yung nasabi kong last name, di ba? Kung kine-question nyo yung kredibilidad niya, unang-una, kayo ay may magpakamali. Kung gumawa ng mali, yung inyong kawani, ang inyong tauhan, sabi nyo, she is soliciting 16 million to that whatever contractor. Di sana, alam nyo palang mali yun, anomalous, bakit ka gumagawa ng ganyan, kinasuhan ninyo. Para at least hindi na siya magiging, hindi na siya pamamarisan ng mga ibang kawani ng departamento ninyo. Di ba ginawa mo? Pinaalis nyo lang? Kasi dahil naawa kayo, matanda na. Bakit ngayon? Ginagawa nyo ng istorya, hindi na rin kayo naawa. Dahil may nilabas na ebidensya. Siya may ebidensya. Ikinuwento niya, sinasalaysay niya. Paano nyo pasusubalian yun? Wala yan. Kasi tinanggal nga yan Tinanggal o nag-avail siya ng early retirement. Ganun lang Iba po yun. Iba yung tinanggal, iba yung nag-resign, iba yun ay avail of early retirement because that's my option. Pag nag-early retirement, hindi ako nag-resign, hindi rin ako tinanggal, retired ako Nakuha nyo yung difference nung tatlo? Di ba? So ngayon sasabihin nyo, because ginagamit siya as political machinery, patunayan ninyo. Kayo ang nag-iimplanta ngayon ng naratiba na itong si Yusek Mercado, retired, ay isang masamang tao. Masamang tao na napunta sa DepEd na gumawa ng anomalya. Tapos ngayon ginagamit para sa political machinery kung sino man ang ini-insinuate nyo, yung Kongreso. Patunayan ninyo.
Eh kayo nga, wala kayong mapatunayan na tinanggal nyo siya eh. Na dinimanda nyo siya eh. Di ba? Nag-file ba kayo ng case against her? Di ba? O di sana sinabi na yan ni Mercado, opo, na isinumbong po ako sa sandigan. Inimbestigahan po ako. O ganito po ang naging resulta. Wala man. Bakit hindi nyo pakita dito? Bakit ang pinapakita ninyo ay yung parang isang dokumento na sinasabi nyo, ito yung dokumento na nagsosolicit siya, na wala akong pirma, na hindi ko pinayagan. Pero ikinuwento po yan, na i-vlog po natin, ikinuwento ni Miss Mercado yung sinasabi nilang panghuhut-hut niya ng 16 million. Sabi niya, walang cash doon. Walang cash. Puro po equipment kasi it's an app. A third party will create an app and then a certain company in our country na silang magkukunlive doon. Ang facilitator lang ay si Miss Mercado through DepEd. Oh, nasaan ang cash? Di sana, tinrace nyo yung cash niya. Di ba? Kayo dyan sa DepEd. Kung tama yung ginawa ninyo sa kanya. Ha? Kung naimbestigahan nyo, mali yung ginawa niya, nag-solicit siya ng 16 million, dinimanda nyo, dinocument nyo, o nasaan ang pera, nasaan ang paper trail, nasaan ang lifestyle nitong matanda na ito, bakit siya ganyan, ganito, kagara ng bahay, kagara ng buhay, meron siyang ganitong bank account, offshore account, dapat inimbestigahan nyo, wala eh. Sinabi nyo lang, disgruntled. Paano siya naging disgruntled? Dahil hindi na-aprobahan yung 16 million, tinanggal nyo ba? O sabi niya, ulitin ko. Sabi niya, no, I won't resign. I will avail of early retirement. Tama, mali. Malaki yun. Malaking pagkakaiba nun. Resign, fired o terminated, or I avail of a retirement. Malaki yun. Hindi nyo yata naintindihan itong si Pusit yung pinagsasabi niya. Oh, labasan nyo ng matinding ebidensya. Diba? Oh, ito pa, ang dami pang pinagsasabi dito ni Pusit, no? Oh, na ano daw, ang daming ginawang kabalbalan ni Mercado. O bakit ngayon lang to lumabas? Kinasuhan nyo ba? Ha? Nasaan yung mga memo na meron kayong sinight si Mercado? Di ba? Ano ginawa ninyo? Maganda kinasuhan ninyo para talagang ipakita nyo na ito yung kaso niya, pinailan namin because of this, o ano naging resulta. Pero ang sabi ni Mercado ay avail of early retirement eh. Kasi siguro ginigipit nga siya, ayaw niyang pumirma eh. O ngayon, binabaliktad siya ngayon. Pero ang tanong, maniniwala ba tayo kay Pusit? Sinungaling yan eh. Di ba? Ni hindi nga siya maka-out. Paniniwalaan nyo yung matanda, naka-out. Saan kayo maniniwala? Yung ayaw mag-out o dun sa nag-out? Di ba? Kung mali yung sinasabi ni Miss Mercado doon, ang naka-out siya, pwede siyang i-contempt. Di ba sa korte, perjury? Di ba? Nagsinungaling kay. Perjured ka. You perjured yourself. Si Tita Milmil, hindi nga makapag-out, tapos paniniwalaan natin sinasabi niya. Di ba? Sinungaling yun. Mag-out ka muna sa Congress. Pumunta ka dun sa Congress, pabulaanan mo yung sinasabi ni Miss Mercado para maniwala ako sa'yo. Yung sinasabi mong, she is a disgruntled employee, it's your word against her word. Pero mas paniniwalaan ko pa rin si Mercado kasi may nilabas 9. Lucky 9. Tapos tamang-tama lang kasi mababa sa threshold ng plunder. Di ba? Magkano ang threshold ng plunder? Baka wala pang 500,000 and above. So therefore hanggang 9 lang para hindi sila mahuling nagpa-plunder. Ang ano ko lang kay Mercado, dapat hindi tinabi mo yung pera. Hindi mo ginalaw, hindi mo dinonate. Maski ayaw tanggapin ni Pusit, dapat nag-documentary ka. Sabi mo, binabalik ko po. Para saan ito? Ay, hindi para sa inyo yan. I want this in writing or in recorded. Na kayo ay binibigyan nyo ako ng 50,000 para pag ikaw ay gagawa ng kwento, you have the evidence. Ganon po yon sa mga ganyan. You have to protect yourself. No? Kasi mayan, babalik ta rin ka, tulad nung ginagawa sa kanya ngayon. Pero ang tanong ko diyan kay Pusit, unang-una, hindi ka naka-out. Pangalawa, bakit hindi nyo idinimanda si Mercado? Kinasuhan sana. Sino ba? Sa sandigan o sa ombudsman o whatever?
'Di ba? Ganyan kasi public official siya government worker siya Dapat kinasuhan nyo o dinala nyo sa korte sa tamang forum para alam natin na talagang may ginawang kabalbalan si Miss Mercado. Kaso wala O, sino nagkamali? Sinong incompetent? Di yung si Tamilmil Pusit. O, di ba? Tama, mali. Yun lang po yung take ko. Di ba? Siguro hindi naman magsisiwalat doon si Mercado kung alam niya nasa tama siya na wala naman kinakaso sa kanya. O, ang sabi niya, I took an early retirement. They are forcing me to resign my post but I did not. Kasi sasabi nila, tinanggal. Wow. Really? O, eto pa. Ngayon, yung isang mambabatas din, na member din doon, ay hinamon si Pusit. Hinamon. O, sa Manila Bulletin also. Ano sabi? Kakasa ka ba? Take lie detector test. Kong Hun dares BP Duterte. O, si Representative, J. Kong Hun sa amin, ng Zambales, 1st District. Hinahamon si Duterte. Magpa-lie detector test ka. O, yung sabi ko nga kanina, dalin mo na lang kay Tulpo. Baka walang pambayad ng lie detector test. Libre kay Tulpo. Bahala na si Rapi Tulpo sumagot. Sara Duterte, ipapatulpo. Ayan, ganyan, di ba? O, ito. First District Representative Zambales, J. Kong Hun, has challenged BP Sara Duterte to take a lie detector test alongside retired Department of Education. O, dalawa sila. O, kakasahan din kaya ni Madam Mercado? O, dalawa sila. Sino magbabayad? Ikaw, Kong Hun, sarili mong pera yan. Huwag mong gamitin sa pondo mo. To help find out who between the two of them is telling the truth. Kung talagang sa pusit, loko ka, Ilora. Ikaw talaga, Ilora Na ko yung pusit. Kung talagang sa puso ni Pusit, feeling niya, nagsasabi siya ng totoo, mag-lie detector test na lang silang dalawa. O, tama naman yan. O, di ba? Correct. Hindi na kailangan pang mag-deny at manira sa press con. O, tama naman. Unang-una, ikaw Pusit, ano ang ginawa mong action when you learn that Miss Mercado was soliciting 16 million pesos for a particular project? Di sana kung mabuti kang DepEd Secretary at walang awa-awa, government workers should be accountable on their actions para hindi pa marisan gayahin ng mga kapwa nila government workers or officials. Kaso hindi. You condone it. Di ba? Ano ka? Dahil naawa ka ba? Hindi. Gumawa siya ng mali, then they have to bear o suffer the consequences of their actions. Di ba? Hindi. O ngayon, nung binalikan kayo, alam niya wala naman siyang masamang ginawa, binalikan kayo. Nung nilabasan kayo ng ebidensya, sabay nagpa-presscon ka, di ba ang galing? O sinong may credibility? Di ikaw, hindi mo nga kayang pumunta doon sa presscon na mag-oath ka yung matanda, naka-oath? I swear to tell the truth but not the whole truth and not, Basta ganun. The truth. Ika nga, the truth hurts. However, the truth will set you free. Di ba, Tamilmil? Sabi ko nga sa inyo, yung kalahati ng katotohanan dyan sa kanyang mga dispalko, hawak niya. Alam niya ang katotohanan. Nasasaktan siya. Lalo siyang masasaktan pag nilabas niya yung katotohanan na hawak niya. Kasi bakit nasa kanya? Siya lang makakasagot niyan Siguro ayaw din sumagot ng mga nagtatrabaho sa kanya, baka balikan niya. Pero siya, as a leader, dapat alam niya yan. Yung nangyayari sa opisina niya, sa departamento niya. Hindi ka magaling na leader kung hindi mo alam yung nangyayari dyan sa in and out of your department. Hindi mo alam yung nangyayaring ginagalaw ng mga tauhan mo. I don't care if you're a micromanager, so what? Because you want to protect yourself, you want to take care of your department and your people. Ganun naman tayong mga Pilipino, mga micromanagers di ba? We want to excel. We want to compete on each other para at least alam natin na magtagumpay tayo, maging matagumpay yung departamento mo. Pero ikaw, ano ka? Di ba? Okay lang gumawa ng mali. Kasi konsentidor.
Eh kung on the first place, dinimanda mo si Mercado, di hindi siya pupunta sa Senado, sa Kongreso, kasi alam niya, mababalikan siya. Hindi, na-fire out ako kasi may ginawa akong kabalbalan eh. Kaya ngayon, sa pagkakaalam ni Miss Mercado, wala siyang ginawang mali, pinakita niya yung siyam na envelope, ayun, bigla kang nagpa-press con. Di ba? Ang galing, di ba? Oh, ay gali oh. Ito pa oh. Tingnan niyo yung sinabi ni Kong Hun dito ha. Kong Hun underscored that Mercado testified under oath before the Good Government Committee. While Pusit, during her brief appearance at the panel last week, refused to take the oath. Di ba? So, sinong paniniwalaan nyo? Tama yung nasa isip ko. Ha? Tama yung sinabi ko. Kanino ka maniniwala? Doon sa nag-take ng oath o sa hindi nag-take ng oath? Di ba? Kung wala naman tinatago si BP Duterte, walang issue na pag-atake ng pag-take ng lie detector test. Ayun ang sabi ni Kong Hun. Correct. Di ba matapang naman si Pusit? Walang inuurungan. Baka hanggang dito hindi niya rin kaya. Sasabi niya, hindi ako sasagot sa mga young guns. I answer to the 32 million people. Now, alam namin wala ka ng 32 million. Pero pangontra mo lang 'yon. Alam ko, wala ka ng 32 million because not all the 32 millions are Duterte voters. Duterte supporter. Hindi po. Huwag mong ariin na ang 32 million ay para lang sa mga minions mo, na mga followers mo. Hindi po. Marami dyan, Marcos supporters and loyalists. Ginagago lang tayo nitong si Pusit. Numero mo yan. Nung nanalo ka, nung eleksyon. Pero right now, do you think you still have the 32 million? Wala. Hindi nga kayo makapag-produce ng 100,000 dun sa mga rally ninyong maisog. And then you're looking for 32 million? Di FU ka pala. Di ba? Nakakapag-init ng ulo. Iloray. Di ba? Visit. Kala niya, may bilang pa siya. Wala na. Inabandon ka na eh. Shipwreck ka na. Abandon ship. Pero, siyempre, ikaw ang kapitan ng barkong lumulubog, di magpakalubog ka na rin lang doon. Para tuluyan ka ng maging totoong putsit. Di ba? Mga kababayan, sa palagay ninyo, kanino kayo maniniwala? Kay Pusit o kay Miss Mercado na naka-oath? Hindi nila kinasuhan. Ang gusto nila mag-resign. Hindi nga siya nag-resign. Tinanggal. Iba po yun Uulitin ko. Iba ang resign, iba ang terminated, and you retired. Kasi nag-avail daw siya ng early retirement. Di ba sinasabi niya dun sa quote niya? Pinupwersa siyang mag-resign ka na ngayon kasi ayaw niyang pumirma dun sa procurement ng mga laptops. Alam niyang anomalous eh. Kasi, ba't hindi ka ang pumirma? Bakit ako? Di ba? Ganun po nangyayari. Kasi pag nilagay mo ang pirma mo doon, you are accountable for it. Ano yung accountability nung nagpapirma? Wala. Dahil hindi naman ako ang nagpumirma eh. Sinabi ko lang naman pumirma ka. Di ba kagaguhan yon? Kaya kayo, be careful. Lalong-lalo na yung mga dokumentong pinipirmahan nyo, mamaya you are signing your life away, delikado ka. Basahin nyo yung mga fine prints, yung mga disclaimer dun sa mga papel. Hindi mo apala alam, binibigay mo na sa kanya yung buhay mo at bahay mo, di wala na. Di ba? Huwag kayong pirma ng pirma, dapat wala kayong istampad ng pirma, dapat talagang yung kamay ninyo ang pipirma, tapos i-photograph ninyo, kung pwede pa ngang i-record ninyo. Di ba? Hindi nyo dinimanda eh. Di ba? Ang ginagawa mo ngayon is mudslinging. Ikaw ang disgruntled ngayon. Kasi bakit? Napaganong ka eh. Nakamonitor ka pala tapos kaya mong manood pero hindi mo kayang mag face to face. Ibig sabihin, duwag. Sabi nila matapang daw ang Duterte. Ayun pala, hindi naman makapunta doon. Tapang lang sa salita. Kaya sabi nga ni David, puro lang angas, walang talas, dapat hasain. Hasain. Kaso wala eh. Pati yung panghasa, ayaw. Hindi na mahasa kasi bakit? Mapurol talaga, mga kababayan. Mapurol si Simenet. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.